Magandang araw mga classmates. Marahil ay nahihirapan ka ngayon sa negosyong pinapalakad mo. O kaya naman ay puro problema na lang ang na-encounter mo at hirap na hirap ka nang isipin kung ano nga ba ang magandang gawin para maging maayos ang takbo ng negosyo mo. Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating klase mga classmates. Kung ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit nahihirapan ka sa negosyo mo. At ang una na nga sa mga dahilan na to mga classmates ay hindi mo alam ang tunay na expenses mo. Alam naman natin na mahalaga na malaman natin ang expenses sa ating negosyo. At sa tingin ko naman mga classmates, lahat tayo ay nagko-compute kung magkano ba ang nagiging expenses natin at magkano ba ang pasweldo natin every month. Kaya lang mga classmates, nakukuha ba talaga natin ang totoong expenses natin every month? Sa pagko-compute ng mga gastos, mas maganda na kuhanin mo ang fixed expenses mo for the whole year at i-divide mo ito sa 12 para makuha mo ang gastos mo every month o every quarter. May months kasi na 4 weeks lang at ang ibang buwan naman ay 5 weeks. Kapag nalaman na natin ang fixed expenses, kailangan mga classmates na maglagay tayo ng variable expenses o yung pabago-bago ng bayad katulad ng tubig at kuryente. Dito sa variable expenses, hanggat maaari ay kailangan na accurate tayo at pwede natin pagbasihan ng mga nakakaraang buwan. Hindi pwede na masyadong maliit ang estimate natin dahil baka ma-short tayo sa pondo. Kung gusto nyo mga classmates malaman kung paano mag-compute ng expenses sa negosyo natin ay pwede nyo panoorin ng video natin about sa OPEX at CAPEX ng isang negosyo. May link tayo sa ibaba. At kung gusto nyo pa ng mas detalyado ng ganitong computation mga classmates, pwede kayong mag-comment sa ibaba ng salitang OPEX at CAPEX Part 2 at gagawin ulit natin ito ng separate video. Ang ikalawang dahilan mga classmates kung bakit nahihirapan ka sa negosyo mo ay wala kang specific target sales sa negosyo mo. Kumbaga naghihintay ka na lang na makabenta ang mga tauhan mo at umaasa na makakuha sila ng malaking sales kahit wala naman kayong ginagawang pagpaplano. Hindi kasi natin pwedeng iaasa na lang sa mga tauhan natin ang pagpaplano kung nakikita natin hindi sila capable lalong-lalo na sa pagbebenta. Ang masaklap pa dito mga classmates, may sales team ka nga o may sales and marketing officer ka pero wala naman ito experience sa pagbebenta o hindi niya talaga ito linya. At ang pinaka-worst mga classmates, wala ka talagang sales team at ikaw lang ang nagbebenta na hindi mo naman maasikaso dahil nakafocus ka sa ibang bagay sa negosyo mo. Napakamali mga classmates na hindi mo mafokusan ng sales and marketing team mo sa negosyo mo dahil ito ang bread and butter ng negosyo mo. Kahit kasi gaano kaganda ang produkto ng kumpanya mo, kung walang magbebenta dito o hindi malalaman ng mga tao na mayroon ka ng ganitong produkto, hindi din nila ito mabibili at hindi ka kikita. Kaya dapat mga classmates, para maiwasan ng ganitong problema ay mag-focus tayo sa sales team natin. At dahil napag-usapan na natin ang sales and marketing sa negosyo natin, ang kasunod naman na dahilan mga classmates kung bakit nahihirapan ka sa negosyo mo ay mali ang target market mo sa produktong ibinebenta mo. Kailangan kasi na malaman din natin kung sino ba talaga ang tinatarget nating bentahan sa produktong meron tayo. Pwede kasi natin hatiin sa 5 klase mga classmates ang mga kliyente natin. Halimbawa, Class A o yung mga rich people talaga, Class B o upper middle class, Class C o middle class, Class D o lower middle class at Class E o yung poor or marginalized sector. Sa ganitong paraan mga classmates, mas madali tayo makakapagplano kung saan lugar tayo magbebenta ng produkto natin dahil alam na natin ang capacity ng taong bebentahan natin. Nasa kalahati na tayo mga classmates ng topic natin ngayon pero sana ay nakakapulot kayo ng idea sa mga tinatalakay natin at magamit nyo ito ng tama sa inyong negosyo para ito ay lumago o lumaki. O kaya naman ay magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para mabago nyo ang estado ng buhay nyo ngayon papunta sa success na gusto nyo. At kung bago ka lang din dito sa ating classmate, okay lang ba na makahingi ako ng subscription sa'yo at pakilike and share na din ang video natin sa iba para matulungan din natin sila at magkaroon din sila ng idea pagdating sa pagnenegosyo. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaari makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. Kung sakali din naman mga classmates na may idea kayo o gustong i-share about sa pinag-aaralan natin ngayon ay pakisulat na lang ito sa comment section natin sa ibaba para na sa ganun ay matuto din kami. At isa pa mga classmates, may Facebook at TikTok account na din tayo. Paki-follow naman ito at paki-share na din sa iba para mas lumaki pa ang community natin. Okay, sige, balik na tayo sa ating topic ngayon. Ang ika-4 na dahilan naman mga classmates kung bakit nahihirapan ka sa negosyo mo ay kung may ka-partner ka sa negosyo mo, partnership man yan o corporation, maaari magkaiba kayo ng diskarte ng mga kasama mo. Once kasi na magkakaiba kayo ng diskarte at pagkatapos ay pare-pareho kayo nag-ooperate ng kumpanya nyo, maaaring hindi maging maayos ang operation nyo. Ang dahilan nito mga classmates ay hindi mapo-focus sa isang diskarte and direction nyo sa negosyo nyo o kadalasan nagiging sabog ang operation ng kumpanya. Ang worst na mangyayari dito ay magsisisihan kayo ng mga kasama mo kapag may maling nangyayari o nakaka-encounter kayo ng problema sa kumpanya nyo.
Kapag ganito ang senaryo nyo mga classmates, mas maganda pa na mamili na lang kayo ng isang masusunod sa diskarte at mag-support ka na lang muna at magtiwala sa pamamalakad na ginagawa ng kasamahan mo. After all naman kasi, para sa inyo naman lahat ng ginagawa nyo at sigurado naman na ayaw din nilang malugi ang kumpanyang pagmamayari nyo. At ang huli naman mga classmates na dahilan kung bakit nahihirapan ka sa negosyo mo ay hindi ka marunong mag-manage pero gusto mong ikaw ang masunod. Oo mga classmates, nangyayari ang ganito sa isang kumpanya lalo na kapag partnership o corporation at bagito pa lang sa pagnenegosyo ang mga may-ari. Kadalasan kasi, akala natin ay tama tayo sa mga desisyon natin at hindi natin nakikita ang mga mali sa sarili natin. Mas maganda mga classmates na kapag sa tingin natin ay nagkakaroon ng problema sa negosyo, kuhanin natin ang opinion ng mga kasamahan natin sa trabaho o kapartner natin sa negosyo. Mas maganda na magbuo ka ng management committee o management team para magkaroon kayo ng pagpupulong o meeting ng tungkol sa opisina nyo at sana i-encounter nyong problema. Sa ganitong paraan kasi mga classmates, mas madali natin makikita o maisosolve kung ano man ang problema dumarating dahil may katulong na tayo. Hindi yung puro ikaw na lang nasusunod sa opisina o sa negosyo mo kahit in reality naman, kitang-kita na paulit-ulit na lang na-encounter yung problema. Ano mga classmates, nakuha nyo ba ang mga aral sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay may natutunan kayo at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at madami pa tayong pag-aaralan ng tungkol sa negosyo. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.